Kapiling natin ang kinatawan mula sa Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. Welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamido po ito. Ito with me si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo, Representative Ridon. Ay, magandang araw. Maraming salamat sa pag-imbita. Unang-una, matapos yung maibasura ng plenaryo yung impeachment case against the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ano na ho ang aasahan dito? And of course, siguro para ma-refresh yung atin hong mga kababayan, mga kabombo natin, ay ano ho yung kabuuan na magiging epekto ngayong nabasura na yung reklamo laban sa Pangulong Marcos, Representative Ridon? Well, alam po ninyo, pagkatapos po ng plenary vote, no, tapos na po yung proseso nito po impeachment po ni Pangulong Bongbong Marcos. No? So, nakakick in na rin po yung one-year bar rule sa kanya. So, meron po siyang isang taon na hindi po siya pwedeng kasuhan ng impeachment. So, from January 26, 2026 to January 26, 2027, January 27, 2027 pa lang po siya pwedeng kasuhan ng impeachment sa darating pong taon. So yun po yung immediate effect dito naman po sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay. May tanong ko na din po, no? Dahil kasi nitong nakalipas sa mga araw ay sinasabi na yung impeachment against the President and the Vice President ay may significant effect sa ating ekonomiya, lalo na kung tatagal ho ito, no? Sa tingin ho ninyo, mapapawi na yung mga agam-agam at pangamba ng ilang mga negosyante at magkakaroon ho ito ng positibong epekto sa ating ekonomiya? Well, alam po niyo, pagtingin naman ho talaga natin dito, irrespective of the effect on the economy, ito po ay trabaho ng Kongreso na gawin, ano? Bahagi ito na ating mandato, ito pong usapin po ng pagpapanagot. Tingin ko, mas malaki po yung maging epekto sa ekonomiya kung papabayaan ho natin nga hindi nasasagot o hindi man lang napag-uusapan. Ito pong mga mabibigat na mga usapin laban sa mga matataas pong opisyal. So, kung yung may concern doon sa magkakasabay ito ng impeachment, tapos na po yung impeachment ng Pangulo, makapag-focus na rin po tayo doon sa impeachment naman po ng Vice Presidente. At syempre, layunin din natin na ma-dispose po ito sa pinakamaagang panahon. Ang akin hong katandem si Bombo Everly Rico, may ilang katanungan din po para sa inyo. Right, Representative Ridon, sa ibang usapin naman po, pwede niyo po ba kaming mabigyan ng insight dito sa magiging takbo po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi po, 3 na yung inihain, pahabol pa po itong ininduruso nga po ni Representative Laila De Lima, and to make sure na hindi din po maapektuhan yung ibang trabaho po ng Kongreso. Well, syempre, alam po ninyo, yung pong sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte, inaantay lang po natin yung pong paglalagay sa order of business dito pong 3 impeachment complaints, no? So ngayon po ay Miyerkules, meron na lang pong I think around 8 session days, no? Bago po dapat na i-refer na po sa House Justice Committee ito pong mga complaints na ito, kasi kung hindi ito ma-refer within 8 session days ay it will be deemed initiated, no? Kahit wala akong referral. So, ayan po yung binabantayan po ng mga kinatawan sa darating pong 3 hanggang 4 pong linggo. Representative Ridon, 3 po itong impeachment complaint na ito. Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon para ma-review po ito as early as now, kahit hindi pa po ito na-refer doon po sa House Justice Committee? At na ibibigay na po ba ng mas maaga yung kopya ng mga complaint or during the Justice Committee deliberation pa lamang po? Well, wala pa akong kopya, no? 3 pong complaints. Pero ang inaasahan naman po natin, wala akong signifikanteng pagkakaiba. Ito pong mga complaints na ito doon sa nagdaan po nga complaints, no? Nung nakaraang taon. So, ang pinag-usapan pa rin po dyan, malamang ay ito pong usapin po ng paggamit ng confidential funds, yung pong pagbabanta sa Pangulo, sa First Lady at sa dating pong House Speaker. At syempre, ang pagbabago lang po dito sa mga complaints po na ito ay ito pong pagsulpot po ng Madriaga affidavit. No? So yan po yung mga titignan ho natin as soon as makakapunta ng kopya mula po doon sa mga complainants. Alright. Bombo Dennis.
Okay, nais ko lamang din pong maihabol na lang, kuna na lang din po namin kayo ng reaksyon. Hinggil dun sa mainit ngayong usapin tungkol sa Kalayaan Island Group. I heard the past, years, nakakausap din namin kayo regarding that. Dito ho sa issue ng, kumbaga, may mga na-blacklist, may mga na-ban na ng mga kababayan ho tayo na makapasok dyan sa Hong Kong, Macau at China dahil ho dun sa kanilang resolusyon ng pagkundina. Any comment on that, Representative Ridon? Well, siyempre, alam po niyo, tinitindigan ho natin na ang Kalayaan Island Group ay bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas. Actually, si Commodore Tariela may panawagan po sa mga mambabatas na talaga pong bumisita sa Kalayaan Island Group. Nagpapahayag po ang mga miyembro ng Kongreso. Katulad po natin na handa ho tayo kung hindi ho pupunta yung mga senador na parang ang posisyon ay maka-China, meron pong mga miyembro po ng Kamara na bukas na sumama dito po sa pagbisita sa Pag-asa Island. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong araw po na ito. Representative Ridon, magandang araw po. Maraming salamat po. Magandang araw. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa Bicol sa Party List, si Representative Terry Ridon. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.